Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV, and ako nga po pala inyong Kuya Reg. At ngayon ang topic natin. Alam naman natin kung gaano kahirap mag-move on. Pero paano na lang kung malapit mo na siyang makalimutan? Kung malapit nang maghilom yung sugat na dulot ng hiwalayan yung dalawa. Tapos ayan na naman siya ngayon, nagpaparamdam, nagte-text, kinokontak ka. Pero bago mo sagutin yan, or bago ka makipaglandian ulit sa kanya, panoorin mo muna yung sasabihin ko. Dahil ito yung mga iba't ibang dahilan kung bakit ka kinokontak ng taong nang iwan sa'yo. Para alam mo yung gagawin mo at hindi ka masaktan ulit. Kaya chill ka lang dyan dahil uumpisa na natin yan pagkatapos ng intro. Ito yung mga iba't ibang dahilan kung bakit ka kinokontak ng tao na nang iwan sa'yo. Number 1, dahil nakokonsensya. Kung si ex mo yung nakipaghiwalay sa'yo, makakaramdam pa rin yan ng konsensya. Kahit papano iisipin ka pa rin niya, lalo na kung matagal-tagal din kayo na nagsama. At kapag napuno na yung utak niya sa kakaisip, dyan na siya maghahanap ngayon ng tao na mapagsasabihan ng mga nasa isip niya. At ang perfect na tao para dyan ay ikaw na iniwan niya. Kaya minsan mapapansin mo, kokontakin ka ng ex mo at aalamin niya yung lagay mo, kakamustahin ka niya. At kung galit ka or pagalit ka na sumagot sa kanya, gagamitin niya na dahilan yan kaya kanya iniwan. Kaya kanya iniwan dahil lagi kang galit. Kung sumagot ka naman na parang wala kang pakialam, yan din yung ibabanat niya sa'yo kaya kanya hiniwalayan. Dahil parang wala kang pakialam. Kaya kahit anong isagot mo or i-reply mo sa kanya, baliwala yan. Dahil ang kailangan lang niya sa'yo or ang hinahanap lang niya ay yung may mapaglabasan ng nasa isip niya. At hindi kanya kinokontak para balikan ka. Number 2, dahil sa kalungkutan. Ang isa ding rason kaya nagpaparamdam yung ex mo after nyong maghiwalay ay dahil nalulungkot siya. Nalulungkot siya dahil wala siyang mga kaibigan na mapaglalabasan ng mga nararamdaman niya. Hindi siya close sa pamilya niya para i-open yung mga ganyang bagay. Kaya ang kokontakin niya ngayon walang iba kundi ikaw. Lalo na kung nasanay siya na sa'yo sinasabi lahat nung kayo pang dalawa. Kaya ayan, kokontakin ka niya para lang mapunan or para lang mapawi yung kalungkutan na nararamdaman niya. Pero huwag kang umasa na babalik siya sa'yo. Dahil ang talagang pakay lang niya sa'yo ay yung may makausap lang siya. At syempre masagot yung mga tanong na tumatakbo sa isip niya. Number 3, curiosity. Kapag medyo matagal-tagal na kayong naghiwalay, tapos nakita niya yung picture mo sa social media, or nakita ka niya sa isang restaurant, kumakain, mapapansin mo, magme-message or kokontakin ka ng ex mo. Ginagawa niya yan dahil naku-curious siya kung ano na yung mga pinaggagawa mo sa buhay mo. Kung may bago na ba na nagpapasaya sa puso mo, or kung ano yung naging epekto sa'yo ng hiwalayan nyo. Pero wag kang matuwa at wag kang umasa na kaya siya nagtatanong ng mga ganyan ay dahil gusto niyang balikan ka. Dahil sigurado masasaktan ka lang. Kinokontak ka niya dahil naku-curious lang talaga siya kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon. At wala talaga siyang balak na balikan ka. Number 4, utang. Maraming ganitong kaso din. Yung after ilang buwan na naghiwalay kayo, bigla kang kokontakin ng ex mo. Hindi para bumalik or humingi ng tawad. Minsan kinokontak ka lang niya para lang humiram ng pera. Lalo na kung ikaw talaga yung malakas na kumita nung kayo pang dalawa. Kaya alam niya na meron ka at iniisip niya na hindi mo siya matatanggihan, lalo na kung mahal na mahal mo siya dati. At kung iniisip mo na baka balikan ka niya pag pinahiram mo siya, 100% maling-mali ka ng iniisip. Dahil pera mo lang talaga yung habol niya at hindi yung maibalik yung relasyon yung dalawa. Number 5, backup plan. Minsan din kinokontak ka ng ex mo dahil hindi gumana yung plano niya sa ibang tao. Yung akala niya mas magiging masaya siya sa iba. Or akala niya mas makakahanap siya ng mas better sa'yo kapag nakipaghiwalay siya. Pero ang ending, ayun, nga.
hindi na siya makahanap ng mas okay na ipapalit sa'yo. Kaya ayan siya ngayon. Babalik, susuyuin ka, gagawin ang lahat para bumalik ka ulit sa kanya. Nasa side mo naman akala mo hindi talaga niya kaya na mawala ka sa buhay niya. Pero ang totoo, nakaplano na talaga na balikan ka niya kapag hindi mag-work yung susunod na relasyon niya. Or hindi siya makahanap ng mas better na ipapalit sa'yo. In short, isa ka lang backup, reserba. Pang-anim, nagsiselos. Kapag nalampasan mo na yung sakit ng breakup at nagawa mo ng mag-move on, tapos nakahanap ka na rin ng bagong partner mo, malaki yung chance na makakaramdam siya ng selos. Kahit na siya pa yung nang iwan. Lalo na kung hindi siya makahanap ng matinong partner maliban sa'yo. Parang sampal yun sa kanya na mas naging okay ka pa, or parang mas naging mas masaya ka pa ngayon dahil sa bagong partner mo. Kaya ayan, ititest ka niya sa pamamagitan ng pagkukontak sa'yo. At kapag nag-reply ka sa kanya na parang sobrang namimiss mo siya, or parang pinapakita mo sa kanya na siya pa rin yung laman ng puso mo, wala. Talo ka na. Pero, kung hindi mo siya pinansin, or nag-reply ka sa kanya tapos pinaramdam mo na parang wala na lang siya ngayon sa'yo, diyan siya mas lalong makakaramdam ngayon ng selos sa bagong partner mo. So ano nga ba yung mga dapat na gawin pag dumating sa inyo yung ganitong sitwasyon? Ang gawin nyo, hayaan nyo lang yung ex nyo. Huwag nyo siyang pansinin. Lalo na kung nasa stage pa lang kayo ng pag-move on. Dahil 95% dyan, hindi talaga babalik ang ex nyo. At ang rason lang, kaya kanya kinokontak or kaya gusto kanyang makausap, ay dahil dyan sa mga nabanggit ko sa video na to. Pero kung maayos naman kayong nag-break, yung napag-usapan yung dalawa na kailangan nyo talagang maghiwalay kahit na masakit, yan, pwede kayong makipag-usap or pwede kayong makipagkaibigan. Dahil may pinagsamahan naman kayo at kilalang kilala nyo yung isa't isa. Pero tandaan nyo na dapat may limit na rin sa pag-uusap nyo. At dapat igalang na rin niya yung privacy mo. So yun, Reg TV nga po pala, and sana kahit papano ay nakatulong sa inyo yung video. And maraming salamat sa panonood. Ingat kayo sa mga naroon. God bless. Peace and goodbye. At kay Ma'am Gina Mikate. Shoutout din kay Ma'am Arlim Vlogs. Shoutout din sa mga taga-Pandakan. Shoutout din kay Ma'am Debay Acantilado. Din kay Ma'am Susan Cano. Maraming salamat sa panonood. Peace and goodbye. Ngayon, siya na yung nag-outro. maraming salamat sa panonood. And ingat kayo sa mga naroon. God bless. Peace. Ayun. Goodbye. Peace and Goodbye.